Bagamat magkasunod, wala raw kaugnayan sa isa't isa ang lindol sa Zambales kahapon at ang lindol sa Eastern Samar kanina. Gayunman, mas mabuti raw na I am ready pa rin ang publiko lalo't hindi matutukoy kung kailan muling magkakaroon ng pagyanig. At nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Vicky, ayon nga sa FIVOX, wala naman daw kaugnayan yung nangyaring paglindol kahapon sa Zambales at yung nangyaring lindol kanina sa Eastern Samar. Gayunpaman, asahan pa rin natin ang mga aftershocks. Ayon sa FIVOX, local fault ang gumalaw sa may Zambales, Pampanga area. At dahil mababaw ang fault na gumalaw, matindi ang naging pinsala sa ibabaw ng lupa. Maaaring nakaapekto rin daw na mabuhangin ang lupa sa Porac, Lubao at Guagua sa Pampanga, kaya mabilis itong gumalaw at bumigay. Paggalaw naman daw ng Philippine Trench ang dahilan ng lindol sa Eastern Samar ngayong hapon at hindi konektado sa lindol sa Zambales. Yung kahapon po ay local fault po ito doon sa may Zambales, Pampanga area. At ito po ngayon ay hindi po related doon kasi ito po ay trench-related subduction zone po siya. So nanggagaling yung Philippine Sea Plate ay binabangga yung ating Philippine Archipelago. 68 kilometers sa ilalim ng lupa nangyari ang paggalaw ng Philippine Trench. Dahil malalim ang pinanggalingan ng lindol, mas malawak pero mas mahina ang pinsala nito sa Eastern Visayas. Sa ngayon, halos 500 aftershocks na ang naitala dahil sa lindol sa Zambales at 21 aftershocks naman dahil sa lindol sa Eastern Samar. Pag huminto, it's either one, it's gearing up for another big aftershock. Yun yung iniiwasan natin. That's why as long as energetic at continuous na naglalabas ng small magnitude earthquakes after the main shock yun, we're medyo mas maganda yung trending na gano'n na logarithmically, ibig sabihin nagda-downtrend yung number ng events na nare-record natin as well as yung magnitude na itatala. Walang banta ng tsunami sa ngayon. Patuloy naman ang monitoring sa Mount Pinatubo at Mount Mayon na malapit sa dalawang lindol. I think mas unlikely na magkaroon ng event kasi kapuputok lang ng Pinatubo volcano. No? So we need magma para mapondohan yung magma chamber natin para magkaroon ng any eruptive activity doon sa Pinatubo volcano. And it would probably take a long time before this activity or at least the magma gets refilled to levels prior to the 1991 eruption. Ang problema, hindi nape-predict ang lindol, kaya dapat daw na handa palagi ang mga tao. Hindi natin malalaman kung kakaroon ng lindol sa Metro Manila dahil nagkaroon ng lindol sa Samar. Hindi po ganoon yun. So yung earthquake random po yan, pwedeng mangyari yan anywhere sa Pilipinas kasi nga marami tayong active fault. Vicky, ang mahalaga raw ngayon ay ma-check yung mga gusali sa mga lugar na nilindol para masiguro yung structural integrity doon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.